Sa gitna ng mga kabundukan at kagubatan ng isang malayong lalawigan, matatagpuan ang isang baryong tila nakalimutan na ng panahon, ang San Martin. Sa unang tingin, payapa ito, may mga palayan, sapa, mga bahay na yari sa kahoy at pawid, at mga taong tahimik lang ang pamumuhay. Pero may bumabalot na katahimikan dito na hindi maipaliwanag, hindi ang uri ng katahimikan na mapayapa, kundi yung nakakakilabot. Sabi nga ng matatanda, tahimik dahil may bantay ang dilim. Ang mga bata sa baryo ay lumaki sa mga paalala, huwag lalabas kapag gabi. Huwag titingin sa mata ng pusa kung gabi. Huwag tatanggap ng pagkain mula sa hindi mo kilala. Para sa Madayo, ito ay tila mga pamahiin lang. Pero para sa mga taga San Martin, ang mga babala ay pang-araw-araw na paalala para manatiling buhay. Sa baryong ito nakatira si Rosalinda, isang misteryosang babae na nag-iisa sa isang lumang bahay sa gilid ng gubat. Tahimik siya, bihirang lumabas at palaging nakasuot ng itim. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang anak na si Eladio, o kung gusto mong babae, palitan natin. Lumaki si Eladio na hindi gaanong pinapansin ng ibang bata. Bukod sa pagiging tahimik, kakaiba ang aura niya, parang may mga matang palaging nakamasid kahit hindi siya tumitingin. May mga kwento ang matatanda tungkol kay Rosalinda, na dati raw siyang bahagi ng isang pangkat ng mga aswang sa kabilang lalawigan at tumakas para mamuhay ng tahimik. May nagsasabing nakita siya isang gabi na kumakain ng hilaw na manok, may narinig daw na iyak ng sanggol mula sa kanyang bahay kahit wala naman siyang bisita. Pero lahat ito, sabi ng ilan, tsismis lang. Ang totoo, takot lang ang mga tao sa hindi nila maintindihan. Hindi kagaya ng ibang bata, hindi nakakalabas si Eladio sa gabi. May eksaktong oras ng curfew sa kanya mula sa ina, sa pagsapit ng dilim, anak, sa loob ka ng bahay. Kahit anong marinig mo, kahit may kumatok, huwag mong bubuksan ang pinto. Hindi rin siya pinapayagan makipaglaro tuwing may pista o selebrasyon sa baryo. Para siyang bilanggo sa sariling tahanan, ngunit hindi siya nagrereklamo. Sa kabila ng takot ng mga tao kay Rosalinda, si Eladio ay tila inosente. Sa eskwelahan, tahimik siya pero matalino. May mga pagkakataong nagsasalita siya ng mga bagay na hindi pa niya dapat alam, tulad ng nangyayari sa ibang bahay, o kung sino ang may sakit kahit hindi pa lumalabas ang sintomas. Nagtataka ang mga guro pero isinasantabi ito bilang sadyang matalas ang isip ng bata. Minsan, isang gabi ng Hunyo, may nawawalang kambing sa bahay ng kapitan. Kinaumagahan, natagpuan itong wala ng laman ang loob, parang sinimsim ng hayop ang bawat butot laman. Sariwa pa ang dugo sa paligid. Walang tunog ng kalmot o kagat. Iba raw. Muli, si Rosalinda ang agad sinisi. At kahit walang pruweba, pinaputukan ang bahay niya ng mga lasing sa baryo. Hindi lumabas si Rosalinda. Tumahimik na lang ang lahat matapos ang ilang araw. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang nararamdaman ni Eladio na may mga bagay sa paligid niya na hindi nakikita ng iba. Minsan, sa ilalim ng buwan, naririnig niyang tinatawag siya ng mga boses mula sa gubat. Eladio, anak ng dilim, bumalik ka sa amin, takot man siya, hindi niya ito sinasabi sa ina. Hanggang isang gabi, nakakita siya ng isang matandang lalaki sa labas ng kanilang bintana, maputla, may hawak na baston, at walang anino. Nang tanungin niya ito kung sino siya, umiti lamang ito at sinabing, malapit ka nang magising, bata. Kinabukasan, nagkasakit si Eladio. Nangangatal, nilalagnat, at ang kanyang mga mata ay tila nag-iba ang kulay. Hindi ito karaniwang lagnat, tila may kumikiliti sa kanyang isipan, may bumubulong sa kanyang mga panaginip. Habang ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang kalooban ay tila pinalalakas ng isang bagay, isang anino mula sa nakaraan. Sa baryo, patuloy ang pagkalat ng takot. May mga batang umiiyak sa gabi at sinasabing may itim na batang tumatayo sa pintuan nila. Ang iba na may natatagpuan na lang sa gubat, tulala, walang maalala. Hindi pa nila alam, ito na ang simula ng pagbabagong hindi na nila mapipigilan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Rosalinda, nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hawak ang lumang anting-anting, bulong ng bulong, hindi pa panahon pero darating din ang gabi ng paghihiganti. Mula nang dumating sa baryo San Martin si Rosalinda, hindi na siya naging tunay na bahagi ng komunidad. Bagaman hindi siya direktang tinataboy, ramdam niya ang malamig na tingin, ang mga bulungan sa tuwing siya ay dadaan, at ang mga hakbang na biglang tumitigil sa likod niya. Subalit sanay na siya. Buong buhay niya, siya'y isang iba. Hindi alam ng karamihan, bago pa siya napadpad sa San Martin, si Rosalinda ay kabilang sa isang katipunan ng dilim,
isang pangkat ng mga nilalang na sinumpang mabuhay sa gitna ng tao, mga aswang. Subalit hindi siya tulad ng iba. Siya ang babaeng tumalikod sa lahi ng kadiliman, dahilan ng kanyang pagtakas. Ang kanyang anak, si Eladio, ay bunga ng isang bawal na pagsasama. Ang ama nito ay isang ordinaryong tao, isang magsasakang inosente, mabait, at walang alam sa lihim ni Rosalinda. Umasa si Rosalinda na sa pamamagitan ng pagmamahal ng lalaki, mawawala ang kadilimang bumabalot sa kanya. Ngunit maling akala iyon. Nang mabuntis siya, nagalit ang kanyang mga kauri. Ang dugo mo'y hindi para sa tao, ani ng pinakamatandang aswang. Pinagbantaan siya, kung itutuloy niya ang kanyang pagbubuntis, kakalimutan na siya ng angkan, itatakwil at isusumpa. Pero hindi siya umatras. Pinili niya ang buhay, ang pag-ibig at ang pag-asa ng bagong simula. Sa ika-7 buwan ng pagbubuntis niya, pinaslang ng mga aswang ang ama ni Eladio. Isang gabi, natagpuan na lamang ang katawan nitong gutay-gutay sa gitna ng gubat. Isinulat ng mga albularyo sa baryo na inayawan ng kalikasan ang lalaki. Pero ang totoo, ito'y babala para kay Rosalinda. Kaya siya tumakas. Naglakad ng mga araw sa kabubatan, nagkubli sa mga sapa at kuweba, hanggang marating niya ang San Martin. Doon siya nanirahan sa lumang bahay na dati tinitirhan ng isang ermitanyo. Doon niya isinilang si Eladio, mag-isa, sa isang gabi ng bagyo. Sa unang taon ni Eladio, tila normal ang lahat. Isang masayahing sanggol, matangkad, matalino, at mahilig sa mga hayop. Ngunit unti-unti, napansin ni Rosalinda ang mga palatandaan. May mga gabi na umiiyak si Eladio nang walang dahilan, ngunit ang mga mata niya ay hindi luhaan, kundi itim ang puti, parang bang nawawala sa sarili. May mga oras din na kusa siyang nakakapagbasa ng mga luma at banyagang letra na kahit si Rosalinda ay hindi kilala. Alam niyang hindi ordinaryo ang anak niya. Hindi lang dugo ng tao ang nananalaytay kay Eladio, kundi pati ang dugo ng mga nilalang sa dilim, isang anak ng isang nilalang na tumalikod sa kadiliman, ngunit hindi kailanman pinatawad ng mga naiwan. Ibig sabihin, isang sumpang dugo ang nananahan sa katawan ng bata. Kaya ginawa ni Rosalinda ang lahat para pigilan ang paggising nito. Araw-araw siyang nagdarasal, nagsusunog ng insenso, at nagpapaligo kay Eladio sa tubig na may dasal. Tuwing bagong buwan, isinasa ilalim niya ito sa ritual ng paglalayo, isang sinaunang orasyon para mapanatiling tulog ang dugo ng kadiliman. Sa bawat ganap na dilim, isinasakripisyo niya ang sarili, nagpapasugat para ialay ang dugo sa altar, huwag lang magising ang kapangyarihang natutulog sa kanyang anak. Pero hindi sapat ang lahat ng iyon. Habang lumalaki si Eladio, mas lumalakas ang koneksyon nito sa kabilang mundo. At mas pinaghihinalaan si Rosalinda ng mga tao. Maraming insidente sa baryo na biglang naugnay sa kanya. Kapag may batang nawawala, siya ang sinisisi. Kapag may hayop na natagpo ang walang laman ang loob, siya rin. Lahat ng masama, siya ang tinuturo. Hanggang dumating ang isang insidenteng nagpabago sa lahat. Isang gabi, may batang babae na nagkasakit. Ayon sa albularyo, ito raw ay dahil sa masamang anino na bumisita sa kanyang panaginip. Nang tanungin ng mga magulang kung anong itsura ng anino, sinabi ng bata, isang babae na may mahabang buhok at may daladalang itim na sanggol. Agad na tinuro ng mga tao si Rosalinda. Kinabukasan, sinalakay ng ilang kalalakihan ang bahay nila Rosalinda. Nagtapon sila ng apoy, bato, at sigaw. Umamin ka na! Aswang ka! Ilabas mo ang bata mo, nilalason niya ang baryo. Tumahimik si Rosalinda. Hinawakan lamang niya si Eladio, pinikit ang mga mata, at marahang nagdasal. Walang labis, walang kulang. Pero sa likod ng katahimikang iyon, nag-umapaw ang takot. Doon niya napagtanto, hindi niya kayang pigilan ang takdang kapalaran ng kanyang anak. Hindi habang buhay ay kaya niyang protektahan ito. Hindi habang buhay ay kaya niyang itago ang katotohanang hindi niya masabing ni minsan sa anak, anak, isa kang kalahating nilalang, kalahating tao, kalahating aswang. At isang araw, pipili ka kung sino ka talaga. Isang umaga, habang papalayo ang mga naninira sa kanila, nakita ni Eladio sa salamin ang kanyang mga mata, itim, parang walang puti, ngunit mabilis ding nawala. Nang tanungin niya ang ina kung ano yon, umiti si Rosalinda at sinabi, gabi lang iyan, anak. Darating ang araw, ikaw rin ang makakaalam ng totoo. Sa likod ng ngiting iyon ay ang bigat ng isang inang may dalang kasalanan, takot, at lihim na matagal nang inilihim sa kanyang anak, lihim na balang araw ay babago sa buong baryo. Sa kabila ng pag-iingat ni Rosalinda,
hindi niya lubos na naiiwasang mapansin ng mga taong may mata sa hiwaga. Isa na rito si Mang Lucas, ang matandang albularyo ng baryo. Matagal na siyang kilala sa San Martin bilang manggagamot at tagapagsalita ng mga espiritu ng kalikasan. Ngunit sa ilalim ng kanyang amoy ng yerba buena at palaging hawak na baston, may itinatagong galit si Mang Lucas sa mga nilalang ng dilim. Bata pa lamang siya nang masawi ang kanyang ama, isang mangingisda, sa kamay ng isang nilalang na aswang. Mula noon, isinumpa niya sa sarili na lilinisin niya ang baryo sa mga nilalang ng gabi, at sa kanyang paningin, si Rosalinda ang ugat ng lahat ng malas. Habang pinagmamasdan niya si Eladio na papasok sa paaralan isang araw, may napansin siya, ang anino ng bata ay hindi nakasunod sa sinag ng araw. Minsan pa, hindi ito gumagalaw kasabay ng katawan. Hindi ito karaniwang bata, bulong niya sa sarili. Kaya't sa lihim, nagsagawa siya ng ritual ng pagtukoy, isang sinaunang orasyon upang matukoy kung may dugo ng dilim ang isang tao. Gamit ang dugo ng isang tandang at usok mula sa balat ng ahas, ipinakita ng ritual ang imahe ni Eladio, matay itim, palad na may marka ng bilog at tatsulok, simbolo ng lahi ng aswang. Doon nagsimula ang plano. Gamit ang kanyang koneksyon sa mga matandang kabisado ang itim na sining, nagsagawa si Mang Lucas ng kulam, isang masidhing orasyon na idinidikit sa kaluluwa ng bata. Isang uri ito ng espiritual na paninira, kung saan unti-unting pinipinsala ang laman, isip, at damdamin ng biktima, hanggang sa tuluyang bumigay ang loob nito sa dilim o mamatay sa sakit. Isang hating gabi, habang mahimbing na natutulog si Eladio, biglang nangisay ang kanyang katawan. Napabalikwa si Rosalinda. Nanlilisik ang mata ng anak, nakatingin sa kisam, ngunit walang buhay. Ang kanyang katawan ay parang tinutusok ng libo-libong karayom, at bawat galaw niya ay tila nilalapan ng apoy mula sa loob. Inay! Masakit, sigaw niya, bagamat halos wala ng tinig. Nataranta si Rosalinda. Alam niyang hindi ito ordinaryong karamdaman. Mabilis niyang kinuha ang kanyang kahon ng mga anting-anting, dasal, at langis. Pinunasan niya ng langis ang katawan ng anak, sinabuyan ng asin ang paligid, at nagsimulang manalangin, sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng apuyan ng ating mga ninuno, palayasin ang espiritong hindi kabilang sa aming tahanan. Ngunit habang patuloy ang kanyang dasal, dumidilim lalo ang paligid ng bahay. Ang lampara ay biglang namatay. Mula sa labas ng bintana, may maririnig na mga boses, bulong ng mga pangalan, tawanan ng mga bata, at isang boses na malalim at galit, hindi mo siya maitatago, Rosalinda. Sisingilin na ang pagkakasala mo. Umiiyak si Eladio, nanginginig, habang ang kanyang mga kuko ay unti-unting humahaba, parang hayop. Hindi na ito ordinaryong kulam. Isa itong panawagan sa dugo. Inaalis nito ang proteksyong nilikha ni Rosalinda sa anak, ang bawat ritual, ang bawat orasyon, ay unti-unting natutunaw. Kinabukasan, wala sa sarili si Eladio. Tahimik siya, hindi kumakain, hindi nagsasalita. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana, at paminsan-minsan, may sinasabi siya sa wala, nandito sila, inay. Gusto nilang kunin ako. Nakangiti sila. Binalikan ni Rosalinda ang kanyang mga lumang tala, ang mga kasulatan ng kanilang lahi. May isa lamang solusyon, ang orasyon ng paghihiwalay, isang sinaunang dasal upang putulin ang koneksyon ng kulam sa kaluluwa ng biktima. Ngunit may kabayaran ito, maaaring malagas ang alaala ng biktima, o masira ang kanyang emosyonal na kalagayan habang buhay. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Sa ilalim ng bagong buwan, isinagawa ni Rosalinda ang ritual. Pinaliguan si Eladio sa tubig ng 5 ilog, tinapal ang dahon ng lagundi sa kanyang puso, at binulungan ng dasal sa 7 wika. Habang patuloy ang seremonya, unti-unting sumisigaw si Eladio, hindi sa sakit, kundi sa galit. Bakit mo ako nilalayo sa kanila? Sila ang totoong pamilya ko. Natigilan si Rosalinda. Parang hindi anak ang nagsasalita. Isa itong espiritong nagpapanggap, ginagamit ang katawan ni Eladio para takutin siya. Sa huling bahagi ng ritual, sinigawan ni Rosalinda ang kalangitan, kung kailangan kong ibigay ang sarili kong buhay para sa anak ko, kunin niyo ako. Pero bitawan niyo ang kaluluwa niya. At bigla katahimikan. Nawalan ng malay si Eladio. Natapos ang ritual. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, hindi na naging katulad ng dati si Eladio. Tumahimik siya. Hindi na umiiyak, hindi na nagrereklamo. Ngunit palagi siyang gising sa gabi, nakatitig sa kisam, tila may hinihintay. Sa kanyang braso, lumitaw ang isang marka, isang tatak ng kulam na naputol, ngunit hindi tuluyang nawala.
Isang paalala na may nagtatangkang sumira sa kanya at baka sa susunod, hindi na sapat ang ritual upang mailigtas siya. At sa bahay ni Mang Lucas, habang inaalis ang alikabok ng kanyang mga orasyon, narinig niya ang isang pabulong na tinig sa kanyang tenga, lumipas ang ilang buwan matapos ang ritual. Sa unang tingin, bumalik sa katahimikan ang buhay ni Rosalinda at Eladio. Sa araw, pumapasok muli si Eladio sa paaralan, bagamat tahimik pa rin at mailap. Sa gabi, nagiging mulat ang kanyang mga mata kahit mahimbing siyang nakahiga, tila hindi tulog, ngunit hindi rin gising. Alam ni Rosalinda, hindi pa tapos ang lahat. Isang araw ng Sabado, habang naglalaba si Rosalinda sa poso, hindi niya namalayang nawala si Eladio. Hinanap niya ito sa buong bahay, sa paligid, sa gubat sa likod, sa paaralan, at sa ilog, ngunit wala. Maging ang mga kapitbahay ay walang nakitang kakaiba. Parang bula itong nawala. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang pamilyar na lamig, ang uri ng lamig na dala ng mga nilalang ng dilim. Buong araw siyang naghanap. Sa paglubog ng araw, sumuko ang mga kapitbahay. Baka nilamon ng ilog, ani ng isa. Baka kinuha ng mga engkanto, bulong ng isa pa. Ngunit tahimik lang si Rosalinda. Hindi niya ininda ang sinasabi nila. Sa halip, bumalik siya sa kanyang altar, at sinimulan ang pagtawag sa daan ng dugo. Gamit ang ilang patak ng kanyang sariling dugo at isang piraso ng buhok ni Eladio na matagal na niyang itinabi, nagdasal siya ng orasyon na hindi na niya ginagamit mula nang tumakas siya sa angkan. Isa itong makapangyarihang dasal na pwedeng gamitin upang matunton ang lokasyon ng isang nilalang na konektado sa sariling dugo, ngunit may kapalit, ang pagbukas ng tarangkahan sa kabilang mundo. Sa pagbigkas ng huling linya, pumutok ang isang lampara. Sumingaw sa silid ang amoy ng nasusunog na kahoy at balat. Mula sa alingasngas ng usok, unti-unting lumitaw ang imahe, si Eladio, nakahandusay sa gitna ng kabubatan, ngunit nakangiti. Sa kanyang paligid ay may mga itim na nilalang, tao ang hugis, ngunit mahahaba ang dila, at ang mata ay walang puti. Gumising ang takot sa puso ni Rosalinda. Alam niya ang lugar na iyon, ang bungad ng itim na kuweba, isang tagpuan ng mga nilalang ng kadiliman. Isa itong sagradong lugar ng mga aswang, kung saan sila nagkakatipon para sa pagsasanib o pagsilang ng bagong kasapi. At ngayon, ang kanyang anak ay naroroon. Mabilis siyang nag-empake ng mga anting-anting, kutsilyong pilak, at langis na pangontra. Sa gitna ng dilim, pumasok siya sa gubat. Ang bawat hakbang ay tila sinusundan ng mga mata sa dilim, ngunit hindi siya natinag. Ang puso niya ay apoy, hindi bilang aswang, kundi bilang ina. Nang marating niya ang bungad ng kuweba, nakita niya si Eladio, nakatayo sa gitna, napapalibutan ng mga anino. Ngunit hindi ito parang nawawala o natatakot. Sa halip, ang mga anino ay lumuluhod sa kanya. Isa sa mga nilalang ang lumapit kay Rosalinda at bumulong, dumating na ang tagapagmana ng dalawang mundo. Ngayon, siya'y gigising. Tumayo si Eladio, dahan-dahang lumapit sa ina. Inay, anya, totoo nga pala ang lahat. Naririnig ko sila. Matagal na nilang sinasabi na ako raw ang susi sa bagong panahon. Isang nilalang na maaaring magdala ng kapayapaan o kapahamakan. Nangilid ang luha ni Rosalinda. Anak, hindi mo kailangang piliin sila. Maaari pa nating lisanin ang bayang ito. Magbagong buhay tayo. Kalimutan natin ang lahat. Ngunit umiling si Eladio. Hindi na ako kagaya ng dati, inay. Sinubukan mong itago ang totoo sa akin. Sinubukan mong pigilan ang dugo ko, pero ang dugo, hindi pwedeng ikadena habang buhay. Ngayon, gising na ako. Sa isang kisap mata, nagbago ang hangin sa paligid. Umiikot ang enerhiya, at mula sa katawan ni Eladio ay may umalpas na itim na usok na parang apoy, umiikot ito, umiiyak, at lumilikha ng mga hugis. Ang mga aninong lumuluhod ay biglang nagsigawan, nagising na ang anak ng dilim. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng kapangyarihan si Eladio, lumapit si Rosalinda at niyakap siya ng mahigpit. Anak, kahit anong gawin mo, kahit sino ka pa anak pa rin kita. At hindi ako alis sa tabi mo. Sa pagyakap na yon, biglang lumambot ang aura sa paligid. Bumagal ang usok, ang mga anino ay umatras. Tumingin si Eladio sa kanyang ina at sa isang saglit, muli siyang naging isang bata. Takot ako, inay. Ayokong maging masama. Umiyak si Rosalinda. Hindi mo kailangang sundin ang dugo. Gamitin mo ito upang gawin ang tama. Piliin mong maging tao. Piliin mong maging ikaw.
Sa sandaling iyon, bumulong ang isang matandang nilalang mula sa likod ng kuweba. Kung tunay siyang anak ng dilim, hindi sapat ang salita. Kailangang subukin ang kanyang katapatan. Kailangang siyang mamili bago sumapit ang ika-13 niyang kaarawan. At sa hangin, narinig ang babala ng kalikasan. Kapag mali ang pinili ng anak ng itim na dugo, hindi lang ang baryo ang malulugmok kundi ang buong daigdig. Pagkaraan ng pangyayari sa kuweba, muling bumalik si Rosalinda at Eladio sa kanilang tahanan, subalit hindi na ito gaya ng dati. Tahimik pa rin ang gabi, ngunit hindi na katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng pag-aabang. Ang lahat ay tila naghihintay sa kanyang desisyon. Si Eladio, bagamat tila normal sa araw, ay nagsimulang dumanas ng matitinding bangungot tuwing gabi. Ang kanyang mga panaginip ay paulit-ulit, isang batang umiiyak sa gitna ng kawalan. Tinatawag ang pangalan niya sa tinig na pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung kanino galing. Eladio, iligtas mo kami, sa kanyang panaginip, laging may puting silid, walang pinto, walang bintana. Tanging isang salamin sa gitna. Sa tuwing lalapit siya, makikita niya hindi ang kanyang refleksyon, kundi imahe ng isang nilalang na tila siya rin, ngunit may mapupulang mata at itim na balat. Minsan, kinakausap siya nito, ako ang ikaw kung piliin mong manahimik. Minsan, nagigising siya na may luha sa mata. Minsan, may sugat ang palad o gasgas sa binti na wala namang paliwanag kung saan galing. Ngunit ang pinakakakaiba, tuwing umaga, sa kanyang lamesa, may isang bulong na nakaukit sa kahoy, 3 gabi na lang. Sinubukan ni Rosalinda na muling lagyan ng proteksyon ang bahay, asin sa bawat sulok, langis sa pinto, at dasal gabi-gabi. Ngunit tuwing lalapit siya kay Eladio, may puwersang tila humaharang sa kanya, isang malamig na pader na hindi niya matawid. Hindi na niya maramdaman ang koneksyon nilang mag-ina. Parang unti-unti siyang itinataboy ng anak niya, o ng kapangyarihang unti-unting bumabalot dito. Isang gabi, sa gitna ng malalim na antok, naalimpungatan si Rosalinda sa boses ng anak. Bumangon siya at lumapit sa silid nito. Doon niya nakita si Eladio, nakaupo sa sahig, nakatalikod, may hawak na lumang aklat, isang aklat na matagal na niyang sinunog noon pa. Lumapit siya, nanginginig. Anak, saan mo nakuha yan? Hindi sumagot si Eladio. Ngunit bigla itong nagsalita sa wikang hindi niya agad naunawaan, isang matandang wika, galing sa angkan ng mga tagapagbantay ng dilim. Alam ni Rosalinda, nagising na nga ang kapangyarihan. Naririnig ko sila, inay. Kahit tulog ako, gising ang isip ko. Sinasabi nila na may mga kaluluwang hindi matahimik, at ako raw ang tanging makalalaya sa kanila. Pero may kapalit, anong kapalit, Eladio? Tanong ni Rosalinda, halos hindi na makahinga. Tumingin si Eladio sa ina, at sa mata nito'y may nakahalo ng dilim. Ang katahimikan ng iba. Ang kapangyarihan ko'y gising kapag may bumabalik sa dilim. Sa madaling salita, upang maligtas ang mga kaluluwang natrap sa pagitan ng mundo, kailangang may palitan. Buhay kapalit ng buhay. Dilim kapalit ng liwanag. Mula noon, naging malinaw ang mga panaginip ni Eladio. Isa-isa, may mga mukha siyang nakikita, si Mang Lucas, ang guro niyang si Ginang Esperanza, at maging ang matalik niyang kaibigang si Nilo. Lahat sila'y humihingi ng tulong, tila ba may mas malaking puwersang paparating, at siya lamang ang makakakita. Nagbubukas na ang pintuan, Eladio. 3 gabi na lang. Pipili ka. Kinabukasan, habang kumakain ng agahan, tinanong ni Rosalinda ang anak. Anak, totoo bang nakakausap mo na ang mga kaluluwa? Tumango si Eladio. Inay. Hindi lang basta usapan. Nararamdaman ko sila. Nandito sila sa paligid. Minsan, nagpapasalamat. Minsan, galit. At minsan nag-uutos. Dito, unti-unting pumasok sa isipan ni Eladio ang kakilakilabot na katotohanan, ang kanyang panaginip ay hindi basta panaginip. Isa itong pagsasanay. Isang simulasyon ng kanyang kapangyarihan. Unti-unting binubuksan ang kanyang isip, upang matutunan niyang gamitin ito sa tunay na mundo, kahit hindi siya handa. Isang gabi bago ang 3 gabi, muling napanaginipan ni Eladio ang puting silid. Ngunit ngayon, hindi na siya mag-isa. Sa harap niya may 3 pintuan, itim, puti at pula. Isang boses ang nagsalita, ang pipiliin mong pinto ang magiging kapalaran ng mundo. Hindi ka na bata. Isa ka ng tagapamagitan. Paggising niya, nakita niyang may bakas ng abo ang kanyang mga palad. At sa ilalim ng kanyang kama, may sulat, isinulat sa matandang wika ng kanyang angkan.
Nang isalin ito ni Rosalinda, ito ang laman, sa huling gabi ng pagising, ikaw ang magiging tulay o tuluyan ng wasak. Nangilabot si Rosalinda. Alam niyang darating ang gabi ng huling panaginip at sa gabing iyon, malalaman kung magiging tagapagligtas si Eladio o tagapagdala ng kapahamakan. Sa dilim ng kanilang tahanan, sabay silang napatingin sa buwan. Malaki, matingkad, at kulay dumating ang gabi ng ikatlong panaginip. Tahimik ang baryo. Tila nahimbing ang lahat ng kaluluwa, maging ang hangin ay ayaw kumilos. Sa silid ni Eladio, muling dumilim ang paligid, hindi dahil sa kawalan ng ilaw, kundi dahil may aninong unti-unting bumalot sa kanyang katawan. Nagsimulang manlamig ang kanyang balat. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mahinang hininga na parang usok ng kandilang patay na. Sa isang iglap, nawala na siya sa kanyang higaan. Nagising siyang nakatayo, hubad sa kapangyarihan, sa gitna ng puting silid na lagi niyang napapanaginipan. Ngunit ngayon, wala na ang salamin. Sa halip, naroon ang tatlong pinto, itim, puti, at pula. Biglang narinig niya ang pamilyar na tinig mula sa kanyang panaginip, hindi matanda, hindi bata, kundi tila galing sa mismong loob ng kanyang kaluluwa. Piliin mo, Eladio. Sa bawat pintuan, may kapalit. Sa bawat desisyon, may kapangyarihan. Ngunit sa huli, isa lamang ang magbubukas ng iyong tunay na pagkatao. Pintuang itim, Danny kapangyarihan unang lumapit si Eladio sa pintuang itim. Sa sandaling hawakan niya ang seradura, biglang bumukas ito at nilamon siya ng dilim. Sa loob, nakita niya ang isang baryong nasusunog. Lahat ng tao ay nagtatakbuhan, umiiyak, nanginginig. Sa gitna ng apoy, may isang batang lalaki, siya, nakatingin lang habang ang lahat ay nagkakagulo. Sa paligid niya, may mga aninong lumalapit, yumuyuko, sumasamba. Pag pinili mo ito, magiging hari ka ng dilim. Walang sinuman ang makakatalo sa'yo. Ngunit kailangan mong talikuran ang pagkatao mo. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya si Nilo, ang kanyang kaibigan, na sinusunog ng apoy, humihingi ng saklolo. Ngunit nang akmang lalapitan niya ito, isang kamay ang pumigil sa kanya, sarili niyang kamay. Ang kanyang anyo sa madilim na mundo ay walang awa. Ninisi siya nito. Umatras si Eladio. Hindi ko ito gusto. Hindi ko sila kayang talikuran. At sa pag-urong niya, nagsara ang pintuan. Naputol ang ilusyon. Pintuang pula, Danny kapalitan sumunod siyang lumapit sa pintuang pula. Pagbukas niya, isang ilog ng dugo ang bumungad. Nakita niya ang kanyang ina, si Rosalinda, nakahandusay sa pampang, sugatan at humihikbi. Sa gilid, may isang matandang babae na may mahabang buhok at itim na mata. Ito ang pintuang sakripisyo. Kapag pinili mo ito, maililigtas mo ang mga kaluluwang tumatawag sa iyo. Ngunit kapalit nito ay ang iyong sariling pamilya. Mawawala si inay. Mawawala ang alaala mo sa kanya. Mawawala ang ugnayan niyo. Lumapit si Eladio sa ina. Inay, patawad. Ngunit bago niya mahawakan si Rosalinda, lumubog ito sa ilog ng dugo. Ang kanyang tinig ay naiwan sa hangin, kahit mawala ako, piliin mong iligtas sila, anak. Tumulo ang luha sa mata ni Eladio. Ngunit pinikit niya ang mga mata at binigkas, hindi ko kayang mawala si inay. Kung pipili ako ng landas kung saan pareho kaming buhay. Nagsara ang pintuang pula. Pintuang puti, Danny pagpapatawad ang huli ay ang pintuang puti. Sa pagbukas nito, napadpad si Eladio sa isang kakahuyan. Malinaw ang sikat ng buwan. May liwanag, ngunit malamig. Sa gitna ng kakahuyan ay may upuang bato. At doon, nakaupo ang kanyang sarili, pero mas matanda, mas mapayapa ang mukha, at may matangpon ng karanasan. Lumapit siya. Ikaw ba ako? Tumango ang mas matandang Eladio. Ako ang magiging ikaw kung pipiliin mong patawarin. Hindi lang sila, kundi pati ang sarili mo. Patawarin sa ano? Sa pagiging iba. Sa kapangyarihang ayaw mong tanggapin. Sa takot mong yakapin ang totoo. Hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng liwanag at dilim. Sapagkat ikaw ay bunga ng dalawa. Ikaw ang tulay. Sa isang iglap, bumalik si Eladio sa gitna ng puting silid. Tatlong pinto ang sarado. Sa sahig, may bilog na apoy. Sa gitna, isang maliit na nilalang bata, payat, nanginginig. Isa sa mga kaluluwang tinatawag siya gabi-gabi. Piliin mo ako, sabi ng kaluluwa. Walang ibang makakakita sa amin kundi ikaw. Muling narinig niya ang tinig, Eladio, anong klaseng nilalang ang nais mong maging?
Isa bang makapangyarihang nilalang ng kadiliman? Isang tagapagligtas na walang sariling kaligayahan? O isang nilalang na marunong tumanggap ng lahat ng bahagi niya at gawing liwanag kahit ang pinakamadilim? Tumindig si Eladio. Hindi ko pipiliin ang isa sa tatlong pinto. Pinipili kong buksan ang akin. Ang sariling daan. Biglang yumanig ang silid. Ang tatlong pintuan ay naglaho. Sa kisam, bumukas ang isang liwanag galing sa bituin, hindi sa araw. At mula roon, bumaba ang isang aninot liwanag na sabay. Ang daang ito'y bago. Hindi ito dinaanan ni Numan. Ngunit dahil pinili mong manatiling tao, at yakapin ang hindi mo maintindihan, ikaw ang magiging unang tagapamagitan sa pagitan ng dalawang mundo. Sa huling sandali, naramdaman ni Eladio ang isang liwanag sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso'y bumilis. Muli siyang bumalik sa kanyang katawan, gising, pawis na pawis, ngunit buo. Iyan Chapter 6, sabihin mo lang next kung handa ka na para sa Kabanata 7, Denji Gabi ng Pagbabago, ang pagbubukas ng bagong yugto ng kanyang kapalaran. Dugo. Pagkatapos ng pagsubok ng tatlong pintuan, nagising si Eladio sa kanyang higaan na parabang isa siyang bagong nilalang. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan, hindi lamang lakas, kundi malinaw na pagkakaintindi sa mga bagay na dati hindi niya maipaliwanag. Hindi pa man sumisikat ang araw, tumayo na siya. Ang paligid ng kanyang silid ay tila na iba, mas malinaw ang tunog ng mga kuliglig, mas malamig ang simoy ng hangin, at kahit ang ilaw ng buwan ay tila may kakaibang ningning. Sa kanyang bintana, isang ibong itim ang nakaupo, nakatingin sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, tinignan niya ito ng diretsyo. Tumango ang ibon pagkatapos ay lumipad pa kanluran. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Rosalinda. Hawak-hawak niya ang isang lumang kwintas, ang kwintas na isinusuot lamang ng mga bantay ng hangganan, tagapamagitan ng mga mundo. Anak, sabi ni Rosalinda, may halong kaba at pag-asa sa kanyang tinig, nararamdaman kong nagbago ka. Tumingin si Eladio sa ina. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot at tanong, ngayon ay tahimik ngunit matatag. Inay. Hindi ko na tinatakbuhan ang sarili ko. Dahan-dahang inilagay ni Rosalinda ang kwintas sa leeg ng anak. Nang maisuot ito, bigla itong lumiwanag ng bahagya. Sa puntong iyon, alam nilang dalawa, si Eladio na ang bagong tagapagdala ng balanse. Paglipat ng kaalaman kinabukasan, bumisita sa kanilang tahanan ang isa sa pinakamatandang albularyo sa baryo, si Mang Hilario. Isang dating kaalyado ng kanyang ama, at tanging nakaligtas sa huling alitan ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Rosalinda, anya, narinig ko na ang nangyari. At kung totoo ang balita, kailangan nang ituro kay Eladio ang mga kasanayang dapat malaman ng isang aninong bantay. Nagtipon sila sa likod ng bahay, kung saan nandoon pa rin ang lumang bilog na bato na ginamit ng kanyang ama sa mga ritual. Doon, sinimulan ni Mang Hilario ang pagbabahagi ng mga sinaunang kaalaman, ang mga sagradong salita, ang mga gamot ng diwa, ang paraan ng pakikipag-usap sa mga kaluluwang naliligaw, at higit sa lahat, kung paano magtakda ng hangganan sa pagitan ng buhay at hindi buhay. Habang tinuturuan, si Eladio ay parang sponge na sumisipsip ng lahat. Likas sa kanya ang balanse ng liwanag at dilim, hindi niya kailangang pilitin, dahil ito'y likas sa kanyang dugo. Ngunit isang bagay ang paulit-ulit na paalala ni Mang Hilario, Eladio, hindi lahat ng niligtas mo ay magpapasalamat. At hindi lahat ng kalaban mo ay masama. Tanging ang puso mo lamang ang makakakita ng totoo. Ang unang gabi ng pagsasanay sa gabiring iyon, inatasan siyang tumungo sa pinakalumang bahagi ng kabubatan, isang lugar kung saan kadalasang nawawala ang mga hayop at bata. Dati itong iniwasan ng lahat, ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ito. Pagdating niya roon, tahimik ang lahat. Hanggang sa makarinig siya ng iyak. Mula sa likod ng mga puno, lumabas ang isang batang babae, basang-basa, may dugo ang kamay, at tila nawawala. Kuya, mahina nitong sabi, asan na po si nanay? Lumapit si Eladio, marahang inabot ang kamay ng bata. Nang mahawakan niya ito, bigla siyang nilamon ng isang imahe, ang batang ito ay pinatay sa lugar na ito, 10 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay hindi pa rin matahimik. Ginagamit ang anyo nito upang painin ang mga buhay na tao sa kabubatan. Sa likod ng bata, unti-unting lumabas ang tunay na anyo nito, isang nilalang na kalahating anino, kalahating laman. Matay puti, bibig ay hanggang sa tenga. Ngunit sa halip na umatras o lumaban, tinignan lang ni Eladio ito ng mata sa mata. Hindi mo kailangang matakot, anya.
Hindi ako narito para palayasin ka. Narito ako para iligtas ka. Nag-iba ang anyo ng nilalang. Unti-unti, bumalik ito sa pagiging batang babae. Sa unang pagkakataon, umiti ito. At sa isang iglap, umakyat ito sa liwanag ng buwan at tuluyang nawala. Isa itong unang tagumpay, isang kaluluwang nailigtas ng walang dahas, sa pamamagitan lamang ng pakikinig at pakikiramay. Ang paghahanda sa mas malaking laban sa kanyang pagbalik, nag-abot si Mang Hilario ng isang pirasong tela, may nakasulat na simbolo. Ito ang huling regalo ng ama mo, Eladio. Hindi niya ito naibigay noon dahil alam niyang hindi ka pa handa. Ngunit ngayon panahon na. Binuksan ni Eladio ang tela, at naroon ang guhit ng 3 bituin, simbolo ng 3 bantay ng hangganan. Isa sa mga ito ay nakabilog, tanda na ang bagong tagapangalaga ay gising na. Tumingin si Eladio sa paligid. Ang hangin ay tila nagsasayaw. Ang mga anino ay hindi na lamang multo, kundi bahagi ng mundong kanyang nilalakaran. Hindi pa dito nagtatapos, inay, anya kay Rosalinda. Ito pa lang ang simula, ye.